Graduate na ako! Graduate, walang trabaho. Saan ako patungo? Tatay! Marco, Sumakay. Luxury car! Wow! Mark, binata ka pala ng mayaman. Bakit ka pa nag-aalala sa trabaho? Marco, sumakit ang likod ko. Sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng magmaneho. Plano ko, magretiro na. Tatay, ako'y maghahanap ng trabaho para sa iyo. Sumunyot ka na! Nakausap ko na si Madam Sison ng pamilya Gonzales. Tatay, ako'y isang graduate. Magmamaneho lang din? Ayoko! 50K isang buwan, may bahay at pagkain. 50K isang buwan? Ibig sabihin, nasa mansion, may luxury car, taon-taon kumikita ng 600K. Sa wakas, hindi na ako mag-OT. Di na ako mag-aalala na pag 35, mawawala ng trabaho. Grabe, parang 20 taon ang nasave ko. Ayaw ng aso? Ako ang gagawa! Gawin! Ginagawa ko driver na mayaman! Okay, alis! Magtrabaho! Alice! Ganito pala ang mayaman. Ano yung trabaho 24/7 on call? Hatid si Madam Sison pati na si Young Master Christian at Miss Clarice. Sa bawat hawak ay kayamanan. Ang trabaho ay sobrang galing! Nerdet, todo padala na posisyon. Sistema ng buhay ekpeto. Todo padala na sa posisyon. Nadagumpay na datanint. Nadagumpay na dataling ang sistema ng buhay ekpeto. Nabalik kami yung babatwage. Basta driving skill. Isa na kami. Na yun, napakalakas. Hat released within 1 hour. Survived mass expert chart Mary Lou season. Mass expert system CD system. Hat freely. Ilipat si Mary Lou sa Love Maridaya. Diyan tibala, mad-unlock ng isang kasanayan sa buhay. Puntahan ang Club Maligaya. Opo, Madam Sison. Mas mabagal. Opo. Ano nangyari? May sasakyang nagpalit ng lane na hindi tama. Nahandle ko na po. Putang ina, ang bagal mo magmaneho! Hindi mo kaya magmaneho ng mamahaling sasakyan? Madam Sison, kailangan po bang tawagan ng pulis? Huwag na. Magpatuloy. Madam Sison, sumandal po kayo! Madam Sison, maupo po kayo. Habulin siya! Patayin siya! Ah! Madam Sison, nandito na po tayo. Ikaw ang anak ni Tatay Danilo. Opo, Madam Sison. Pasensya po sa abala. Paumanhin po. Sa nangyari, magaling mo na-resolve ba? Sa wakas, napansin niya ako. Parang ang reyna ng yelo ay hindi naman talaga walang puso. Joey natapos na detect ang tagapadala. Natukuhan ng patilala, binuksan ang badong katayahan, ekspertong patirandam at 8 sining ng laban. 8 sining?
Maganda ito. Javi Umoy, kamo na pinapatawag ka ni Young Master Christian. Agad po akong pupunta. Kaya ikaw, ang driver. Anak ni Tatay Danilo. Opo, binata. Ako si Mark Javier. Jeff. Totoo nga, ang anak ng ahas, ahas din. Ang anak ng daga, maghukay din. Ikaw kasi sa buhay mo, para kang nakatadhana lang. Magtrabaho bilang driver. May pinanganak bang mahirap? Mark, alalahanin, bago ka umangat at magtagumpay, kailangan mong magpanggap. Binatang Christian, saan po kayo pupunta? Sa Blue Note ba? Alam naman ni tatay. Hindi ko gusto ang daldan na driver. Magmaneho ka lang ng maayos. Huwag masyadong magsalita. Opo, binatang Christian. Huwag kang tumingin. Yun ni tatay, private office. Si nanay at Mang Pio lang ang pwedeng pumasok. Ikaw kasi, isang driver lang. Huwag kang umasa na magtagumpay agad. Isang araw, aayat ako sa hagdan ng tagumpay at maging isa sa pinakamataas. Hatid mo ako, dual nav. Alalahanin. Huwag malate. Opo, binatang Christian. As ng sistema, 2 oras mula ngayon. Mapapahamak si Christian. Iligtas siya. Para ngayong gabi ay hindi magiging tahimik. Kinuha ang bayad, tutulungan silang baligtas. Kung may mangyari ka, Young Master, ang maginhawang trabaho ko ay magtatapos na. May lakas ba kayo sakta ng mga tao ko? Ubusin ko ang inyong bar! Anong ginagawa mo? Sumunod ka? Binata, wala ka pang alam, nag-aagawang ka pa ng babae? Hindi mo ba nalalaman sa Bagong Bayan sino ang hindi sumusunod kay Don Lino? May lakas ka bang saktan ako? Binata, gusto mong mamatay? Tigil! Tigil! Paumanhin po, lasing na po ang aking amo. Mga kuya, pakisensyahan po. Anong ginagawa mo dito? Ang problema ko, walang pakialam ang isang driver. Binata, utos ni Boss Marilu na umuwi ka na... Isang basurang driver, may lakas din ng loob. Don Lino, sa pangyayaring ito, kami ang may kasalanan. Bilang tagapaglingkod, humihingi po ako ng tawad. Sa tingin nyo, paano natin ito ayusin? Utusan mo ang amo mo, lumuhod at gumapang palabas. Ikaw! Kung ganon, ang pangyayaring ito walang pag-uusapan. Wala kang kwenta! Kung hindi makaintindi, ako rin naman marunong lumaban. Sugod! Wastuin silang dalawa! Alice! Ikaw! Ang ulo mo! Alice! Bumalik kayo! Subukan niyo ulit! Dahan-dahan. Binatang Christian, wala kang sugat? Wala akong problema! Agad tawagin si Dr. Wong! Bilisan! Ano ba talagang nangyari? Ina. Walang kinalaman si Binatang Christian. Ako lang nahuli. May konting problema sa daan. Daresolba na. Dr. Wong, pumunta ka dito. Sugat sa labas. Mang Pio, hatid mo si Mar para gamutin ang sugat.
Utusan mo ang kusina maghanda ng pagkain. Christian, sumunod ka sa akin. Ina, dahil sa akin nasugatan si Kuya Mark. Kailangan kong bantayan siya. Sumilens! Ang sugat ng driver ay aasikasuhin ni Mang Pio. Ikaw, sumunod sa akin. Javi, ngayon, salamat sa iyo. Obligasyon ko. Pinagluto ko para sa iyo. Pampahaba ng buhay. Salamat, binata. Umuwi na po kayo. Magagalit si Aling Marilu. Huwag mong tawagin akong binata. Sa nangyari, pasensya na. Tsaka, salamat. Alam kong bastos ako noon at minamalit ka. Ngunit kanina, talagang lalaki ka. Mula ngayon, kuya mo na ako. Kapatid. Kakaiba talaga. Siya ba ang palaban kong kapatid na binata? Kailan pa? May kuya driver ka na. Maganda ang katawan, pero masungit. Clarice, bakit ka nandito? Umalis ka na. Wala kang kinalaman dito. Bakit? Siya ba ang nagmamaneho kay kuya? Nabugbog siya? Alam mo, ang pera ng Gonzales hindi basta-basta. Kasama na dito ang hospital bill. Clarice, is that how you talk? Humingi ka ng tawad di Kuya Mark. Humingi ako ng tawad. Deserve niya. Sa totoo lang, ang kulit ni Mama. Kinuha pa si Chief Dr. Wong para lang dito. Ang hindi nakakaalam, akala namatayan na tayo. Tama si senyorita. Parte lang ito ng trabaho ko. Walang ipinagmamalaki. Late na po. Binata, senyorita, umuwi na po kayo. Walang dana. Hey, ikaw! Kuya Mark, huwag kang magalit. Siya kasi. Binibigyan ng loob ni Mama. Walang utak. So, umalis na ako. Uminom ka ng sopas? Ang daming aksyon sa pagiging driver. Sining ng pagsusuri ng kayamanan. Kakaiba ito. Kuya Mark, kumain na tayo. Pinagluto ko ng lugaw para sa'yo. Para sa tiyan. May kailangan pa po, binata? Kain na habang mainit. After natin kumain, dadalhin kita sa lugar para mabago ang iyong pananaw. Ito ay sa San Isidro, pinakamalaking club ng kolektor. Ngayon, may maliit na komperensya. Sa loob ay puro mamahalin. Si tatay kilalang may-ari. Ngayon, dadalhin kita para makita mo. Balik tayo kung may gusto bilang kita. Bilang paghingi ng tawad. Sining ng pagsusuri, bagong kakayahan, bagay na bagay. Kuya, Mark, tingnan mo to. Mid-Qing Dynasty Jade. Kumusta? Sa tingin ko, bagay na bagay sa'yo. Maganda. Subalit, ordinary lang ang jade. Maraming buhaghag. Ang paggawa ay hindi rin kasing husay. Sa pinaka 100k lang. Magaling kang makakita, bata. Itong talagang Mountain Jade. Ang gawa ay Suzhou. Subalit, galing sa karaniwang Jade Workshop. Hindi gawa ng sikat na artista. Sa isang tingin mo lang nakita, talagang hindi biro. Kuya Mark, marunong ka pala sa kayamanan. Kaunti lang. Itong blue and white. Imitasyon ng Kangxi. Ang marka ay masyadong tuwid, ang kulay ay mapurol. Peke. Itong landscape. Ang pagkulay ay mahina. Peke din. Itong amber, gawa sa copal resin, mas malala pa sa plastic. Peke. Nakita mo na? Si Kuya Mark ay napakagaling. Kuya Mark, para sa iyo to. Para sa tawad.
Bumalik ka na. Hatid mo si Clarice sa equestrian. Opo, Boss Marilu. Halika na, bumalik na tayo. Bakit? Si kuya ngayon ay naging alalay mo na lang. Clarice, bakit mo sinasalitaan si Kuya Mark? Kuya Mark pa? Driver lang naman siya. Pinapahalagahan mo talaga siya. Ikaw! Senyorita, oras na po tayo. Ako mismo ang magmamaneho. Kung makasunod ka, sumakay ako sa'yo. Kung hindi mo makasunod, susumbong kita kay nanay na napapabaya ka. Clarice, huwag ganyan. May sugat pa si Kuya Mark. May sugat, huwag magtrabaho. Di namin pinapakain walang kwenta. Alice? Kuya Mark, huwag kang magalit. Siya lang ay baliw. Ini ka dawanin. Pilanangan na lawan sa loob ng isang oras. Hatin si Ganis Lamitas, sistema nagbuhay esteto. Dawan, sa loob ng isang oras. Don't her request yan tuwang. At paubusin na tanyang pride. At paubusin na tanyang pride. Kuya Mark! Maghaharap tayo? Ikaw lang mapapahiya. Senyorita, magmamaneho pa po ba kayo? Ngayon, salamat. Ero nga usun shoot, kaya magbuhay kayo kado. Pagdaw nga usun shot pilawala, kado bla, biyori, pero kada barut lala, biyori la, kado da panana naman dagat. Ina, hindi mo nakita kung paano magsuri si Kuya Mark. Parang may kapangyarihan. Mas magaling kaysa sa Prof. Chan. Dang, beses! Si Professor Chan nung nakaraan na isang peking pinaniwala ang totoo, kung hindi lang tayo maingat, ang 100 milyon ay nasayang na. Driver lang naman siya. Totoo ba na ganun kagaling? Ina, si Kuya Mark hindi ordinaryong driver. Sige, umuwi ka muna. Lalabas lang ako. Uwi na po, ako sa kwarto. Mark, hatid mo ako sa treasure hall. Pumunta ka dito. Tingnan mo ito. Ako. Madam Season, pinapatingin mo ang driver. Di ba ito biro? Parang nagbibiro ba ako? Tia, ang sinasasabi ng anak ko na eksperto na 100 beses mas magaling sa'yo. Gusto kong makita kung ano ang makikita ng eksperto. Sinaskan. Warning! You got the target is high quality freight. Binado ang padyawa, majaling ang padyawa. Ganun pala.
Madam Season, driver lang po ako. Di ko alam ito. Sinabi ko, tingnan mo. Opo, subukan ko lang po. Sa tingin ko, ang berdeng kulay, Parang bagong pintura na pinahid lang. Maganda, pero parang peke. Walang galang! Walang alam na bata! Magandang pinanggalingan! Buhat ang kalawang galing sa libong taong enerhiya ng lupa. Ano ang alam? Sabi ng lolo ko, ang tunay na kalawang lumalalim sa bakal. Hindi matatanggal ng kutsilyo, ngunit ito, parang berdeng balat, madaling matanggal ng kamay. Ang bagay na ito, pag-iisipan ko muna. Madam Season, mas paniniwala po ba kayo sa kalokohan ng driver kaysa sa aking maraming taong karanasan? Professional? Kailangan ko bang ipaliwanag pa? Mula ngayon, ang pakikipagtulungan ay tapos na. Magbibigay ang accounting ng bayad mo. Tara na. Marunong magmaneho, marunong lumaban, marunong sa kayamanan. Mark, ikaw ba ay simpleng estudyante lang? Madam Season, trick ko lang yan, hula lang. Imbestigahan mo ang nangyari sa Blue Note Bar kagabi. At si Don Lino, ang lahat ng kanyang illegal na negosyo, imbestigahan mo. Ilabas ang lahat ng abogado at resources. Sa loob ng 3 araw, linisin ang lahat. Hindi ko gusto makita sila dito. Opo, Madam Season. Umuwi na tayo. May naghihintay sa'yo. Opo, Madam Season. Nandito ka na. Worthy na hari ng negosyo. Ang lakas ng kanyang presensya. Tatay. Narinig ko kahapon gabi. Pinahiya mo ang pamilya Gonzales. Tatay, ako... Ang nangyari kagabi, pinapuntahan ko na at naayos na. Naayos? Ang paraan mo ay kumuha ng team ng abogado. I-freeze ang ari-arian at mag-litigate. Pinakasiguro at pinakabatas na paraan. Ang anak ko, binastos ng tao. Halos hindi makauwi. Hindi mo kaagad ganti ng daang beses. Kundi iniisip mo, paano mag-report? Lou, ang iyong paraan ay masyadong mabait. Kami sa pamilya Gonzales, pwede mo tiis ng hirap, ngunit hindi pwede mapahiya. Kung sapakin ka, putulin mo ang braso niya at sirain mo. Naintindihan? Naintindihan? Opo. May isang walang utak na si Lino ang gumalaw. Matapos ngayong gabi sa Bagong Bayan, ayaw kong marinig ang pangalang yan. Kahapon gabi, ikaw ang gumawa. Kahapon gabi, ikaw ang gumawa. Opo. Magaling kang lumaban. Pinuprotektahan mo ang anak ko. Hindi mo siya pinahiya ang pamilya Gonzales sa harap ng lahat. 5 milyon ito. Para sa iyo? Tandaan, isang magaling na driver dapat itaboy ang panganib at hindi ito dala sa bahay. Opo. Ginoong Roberto. Shaka, ayaw kong maulit pa. Isang tawag lang. Parang bula. Si Mang Lino biglang nawala. Walang bakas.
Tatay. Hello? Marky? Gabi na. May problema ba? Tatay. Gusto ko lang itanong, si Mr. Gonzales, talagang ano bang tao? Marky, listen well. Sa Gonzales, pwede kang magalit sa senyorita o sa Mrs. Gonzales. Pwede mo pa siyang labanan. Ngunit kay Mr. Gonzales, walang mali sa salita. Walang mali sa gawa. Tandaan, magamit ang tanging paraan para mabuhay sa pamilyang ito. Ang iba, huwag mong isipin. Opo. Got it, tatay. Magpahinga na po kayo. Para manatili sa Gonzales, kailangan ng tiwala ni Roberto ang susi. Javi, umalis na si Sir. Maghanda ng sasakyan. Mang Pio, alam mo ba kung saan tayo pupunta? Ang schedule ni Sir hindi pinapaliwanag. Maganda ka na lang. Tats ng Sisteno Villandraber samahan, si Roberto harapin ang lahat ng pansubok nito. Sa panahon ng task, bawat salita mo, bawat kilos mo, susuriin. Bagong habilidad analysis ng micro expression. Umalis na. Tangina, walang patutunguhan? Saan ako pupunta para hindi magkamali? Kumaliwa sa unahan. Puntahan ng Riverside. Opo, Ginoong Roberto. Ulikanin sa susunod na kanto. Ang sasakyan sa unahan. Overtake. Panatilihin ang bilis sa 120 kph. Dangin ang kalsada. Sabi ang tatay mo, bagong graduate ka. Opo, Ginoong Roberto. Ano ang kurso mo? International Trade. Magandang kurso. Bakit naging driver ka? Malaki ang sahod. May free board. Ano nangyari kagabi? Sa tingin mo, paano ko ito na-handle? Mapanganib na tanong. Mapanganib na tanong. Kung sasabihin ko, magaling ang pagtrato, parang nagpapakyut. Kung sasabihin ko, masyadong malupit, para akong totoo ng bukbo. Ginoong Roberto, sa negosyo hindi ako marunong. Alam ko lang, sinaktan si Christian bilang ama niya. Ipinagtatanggol mo siya. Palagi sinasabi ni tatay, ang pamilya, kahit sino ang may kasalanan, dapat magtulungan. Danilo Javier, napakagaling mong magpalaki ng anak. Huminto. Sabi ni Christian at Lou, may alam ka rin sa antigong gamit. Hindi po. Ginoong Roberto, sumusunod lang po ako. Nagsalita lang po. Huwag pong seryosohin. Ang mayari ng Lucky Finds may bagong bili. Isang Song Dynasty brush washer, presyo 300 milyon. Maraming nakatingin, sabi totoo. Ano sa tingin mo? Hindi ko pa nakita ang brush washer. Ano masasabi ko? Matandang lobo. Nagluluto na naman. Ginoong Roberto, hindi ko pa nakita, hindi ko masasabi. Ngunit, sinabi ni Lolo, isang aral. Ha? Sabi ni Lolo, ang kayamanan dapat legal ang pinanggalingan. Kung illegal ang pinanggalingan, kahit totoo ay ninakaw pa rin. Kung nahawakan, dadala ng malas. Magmaneho. Pas na ang round na to. May mga alahas na gusto si Lou. Ikaw ang pumunta para sa akin. Bid mo ang mga iyon. Ginoong Roberto, ito, di ko pa nagagawa, baka magkamali ako. Sinabi kong pumunta. Magagawa mo yan. May card sa loob para sa budget. Kung kulang, sabihin mo. Walang logo ng bangko, walang card number, walang pangalan.
Parang hindi ito para sa pagbabayad. Parang ito ay simbol. Totoo nga, kapag ikinumpara, mapapahiya ka talaga. Mula sa isang pwedeng palitan na driver na yun ay nagiging kinatawan ng Gonzales sa pinakamataas na tagapamahala ng mundo ng yaman. Ang hakbang na ito, tama ba ang aking ginawa o hindi? Ginoong Roberto, iniwan po ito para sa inyo. Ginoong Roberto, ito ay ipinasa sa iyo. Pinapakuha ni Sir ang ilang bagay para kay Aling Marilu. Sa maraming taon na trabaho para kay Sir, ikaw ang unang isa. Mang Pio, pero natatakot ako magkamali. Sinabi ni Sir, gawin mo. Siya ang pinakamahusay sa paghusga. Huwag isipin ng marami. Gawin mo ang trabaho mo lang. Trabaho ko. Ngayon, hindi ko na alam kung ano talaga ang trabaho ko. Bakit hindi pa bumalik? Kuya Mark, nandito ka na. Hindi ba pinahirapan ka ni tatay? Hindi naman, si Sir ay naglakad lang. Grabe! Spring auction! VIP preview pa! Ang bagay na to, kahit si nanay, 1 linggo pa bago makuha. Paano mo nakuha to? Si tatay? Pinapakatawan ka niya sa auction? Parang ganon. Last year, I asked Mom to take me to Manila. She said I'd embarrass her and wouldn't take me. Anong pampatulog ang binigay mo kay tatay? Pinapakuha lang ako. Pinapakuha lang? Si tatay? Parang binigay na ang susi ng vault. Ganun ba kalala? Halika, sa kwarto ko. Mag-aral tayo ng mabuti. Alam mo ba, ang auction na to ay delikado. Huwag kang paglaruan. Halika. Walang professional na team? Gusto lang ba talaga ni Sir ako lang maghatid? Uy, Kuya Mark, ang gusto ni nanay ay malamang ang mga ito. Sabi ni nanay, ang harden ng tagsibol. Maliban kay nanay, kalaban ni tatay sa negosyo, si Lola Felisa Lim gusto din ito. Sa pagkakataong ito, sinabi pa niya na kailangan niya makuha. Ganun pala. Parang hindi ito tiwala, kundi isang exam na hindi pwedeng bagsak. Hatid mo ako sa airport. Opo, Madam Sison. Lori Haisoton, hati mana buhay Fero? Madam Sison, hindi po kayo nakapagpahinga kagabi. Madam Sison, pasensya na po. Nalaman ko kay Lolo ang pagmamasahe. Maganda sa sakit ng ulo. Kung mapagkakatiwalaan niyo po ako, pwede ko po kayo samahan. Baka po gumaan ang pakiramdam niyo. Sino siya? Gusto niya ano? Sige. Madam Sison, huwag po kayong gumalaw. Umupo lang po. Pamilya Lim, dadalo din sa auction. Nag-research ako. Si Lola Felisa Lim, sikat sa industriya bilang Esmeralda Collector. Para sa Heidi ng Tagsibol, parang determinado siyang makuha ito. Ang harde ng Tagsibol dating pag-ari ng aking ina. Nang magkasalita na wala ito. Ang pagbabalik nito para sa akin, iba ang kahulugan. Gusto ng pamilya Lim hindi lang kolektahin, kundi sa negosyo, supilin ang pamilya Gonzales. Ganun pala. Kaya sa auction, kailangang manalo, huwag matalo. Walang problema sa presyo. Ngunit manalo ng maganda. Naintindihan ko, Madam Sison.
Madam Sison, magpahinga po kayo. Malapit na po kami sa airport. Mas komportable na. Salamat. Obligasyon ko po. Walang duda ang napili ni Mama. Maganda talaga. Yang Master Christian, interesado ka rin sa Hardy ng Tagsibol? Magandang bagay. Sino ang hindi interesado? Palagay ko, ikaw ang representante ng pamilya Gonzales. Ako si Enrico Lim. Masaya ako makilala ka. Mark Javier. Baguhan ka sa akin, Mr. Javier. Hindi ko alam kung saang pamilya ka galing. Walang pangalan lang. Ang lola ko ay mahilig sa hardin ng Tagsibol. Para sa kanya, ito ay para sa amin. Kaya sa auction, mamaya sana si Mr. Javier ay magbigay daan. Sayang, ang hardin ng Tagsibol ay may koneksyon din sa amin. Kaya Yang Master Enrico, huwag mong agawin ang gusto ng iba. Okay. Abangan natin. Kuya Mark, hindi mo ba naramdaman na si Enrico Lim ay medyo mayabang? May bayadang pagyabang. Ano ibig sabihin mo? Malalaman mo rin mamaya. Ang susunod na item ay antique sandalwood bracelet. Simula, 5 milyon. Isang pangkaraniwang basag na pulseras 5 milyon? Bobong bibili. Tama, yung uto-uto, ayaw ko maging... Warning, ilat ka mahala Chesswood Incense itim na Chesswood. Walang limitadong potensya na halaga. Ang item ay teke. Ang haring insenso, itim na Chesswood. Sverte ako! 500 milyon. Tingnan mo, nandyan na ang uto-uto. Kuya Mark, nalulod ka na. Walang halaga yan. 500 milyon para sa basura. Uuwi tayo, patay tayo kay tatay. Relax. Magpanggap tayo. May mas maganda pa. Ginong number 2, 500 milyon. May mas mataas pa? 500 milyon. Una. 500 milyon. Pangalawa. 500 milyon. Pangatlo. Pangalo! Ang pamilya Gonzales, pinadala ang tangga. Sa pagkakataong ito, panalo tayo. Susunod, ang pangunahing item ng spring option, likas na berde, Esmeralda Huintas, at Hikaw Set, Hardin ng Tagsibol, simula, 1 bilyon. 1 bilyon. Bawat tawad hindi bababa sa 500 milyon. 1 bilyon, 500 milyon! 1.6 bilyon. 1.7 bilyon? 1.8 billion. 2 bilyon? 2.1 bilyon. Kuya Mark, wag na. Lampas na sa presyo. Wag na. Papatayin ka ni tatay. 2.7 bilyon. 2.8 milyon may bitsin Mr. Lim. 2.8 milyon. 2.8 bilyon. May mas mataas pa. Mr. Javier, bidder number 2. Mabibig ka ba? Kuya Mark, wag na talaga. Kung itutuloy, hindi na biro. Magkamatayan tayo. 2.9 bilyon. Patay na tayo. Nalunod. Mayaman talaga ang Gonzales para ang Lim hindi match ng Gonzales. Totoo, isang driver lang, tinababa ng Lim. Walang laban ng Lim. Isang alipin, isang tanga. Bakit pa ulit-ulit hamakin ng Lim? Ang dangal, 3 bilyon! 300 milyon! Ginoong Lim, 300 milyon ang bid! May mas mataas pa ba? 300 milyon, una. 300 milyon, pangalawa. 300 milyon. Panalo! Binabati kita, Ginoong Lim. Sa napakataas na halaga ng 300 milyon, napanalunan mo ang Hardin ng Tagsibol. Binabati ka, Yang Master. Ang korona ng uto-uto, angkop na angkop sa iyo. Ang huling bid ng Gonzales, hindi para bilhin, kundi para pataasin ang presyo. Binili ng 300 milyon ang bagay na higit pa sa 180 milyon. Niloko lang ng driver ng Gonzales ang pamilya Lim. Nalait tayo! Natalo pa! Is this what you did?
Sir, Madam, Hardin ng Tagsibol ang huling presyo, 300 milyon hangkader. Si Enrico Lim ang bumili. Ganyan lang ang ginawa mo. Pinapakuha kita ng ari-arian ng Gonzales, hindi para ikaw ang manggulo. Ang aking misyon ay protektahan ang pangalan ng Gonzales. Ngayon si Enrico ay pinakamalaking katatawanan ng lipi. Sa tingin ko, ang pangalan ng Gonzales ay ligtas na. Nagpanggap ka na mayaman para lang sa walang kwentang pangalan. Yan lang ang naabot mo. 500 milyon para lang sa basura na ito. Itong chesswood, itim na chesswood, walang halagang presyo. Matigas ang ulo. Sa auction, maraming eksperto. Lahat bulag. Ang ginto, nasa iyo lang. Kinom, Roberto. Ang mga eksperto ng auction ay hindi bobo. Nagkamali lang sila. Chesswood sa tubig, di naghihiwalay. Di masulog ng apoy, masangsang ang amoy. Ang banggo! Ang ibabaw ng kwintas ay nilagyan ng espesyal na damo at pulbos ng sandalwood na pinaghalo na nagtakip dito. Ang layer na ito nagtakip ng amoy, binago ang density at hitsura. Kaya akala ng lahat ito ay sandalwood. Ginoong Roberto, sa tingin mo ngayon, totoo ba ito? Kung ganoon, Mark, pinilit mo ang Lim. Magbayad ng tirbilyon para sa Hardin ng Tagsibol. Tapos ikaw, 500 milyon lang ang ginastos para sa isang kwintas, na kahit milyon ang halaga, ay mahirap mabili na itim na chesswood. Mula ngayon, ang bagong posisyon mo ay consultant ng pamilya. Kuya Mark, nasa tuktok ka na! Ang posisyon na ito ay para lamang sa pinakamalapit na mga tiyuhin. Ang ibig sabihin, makikilahok ka na sa mga lihim na desisyon. Salamat po, sir. Inabati kita na kuha ang pag-amin ni Sir Roberto, posisyon ay tumaas, nabuksan ang bagong steel negosyanteng instinct. Halika anak, ang paborito mong adobo. Ang anak ko'y nagtagumpay. Andito si tatay. Buong buhay ko sa Gonzales. Hindi ko nagawa ang nagawa mo. Sa isang buwan. Upo. Halika. Tayo dalawa. Mag-inuman tayo. Opo. Tagay. Uminom. Halika. Anong nangyari? Ang likod ko. Likod! Ang likod mo. Walang problema. Buong buhay nagmaneho, may sakit na likod. Tiis lang. Mawawala din. Tatay, natuto ka ng bagong massage para sa sakit ng likod. Subukan ko po. Kaya, mo ba? Danilo, mabuting loob ni Mark. Hayaan mo siyang subukan. Subukan mo. Halika. Halika, subukan. Dahan-dahan. Okay na tatay, subukang tumayo. Di ko akalain na wala ang sakit. Anak, talagang may galing ka. Halika, umupo na. Kain na. Ako na magbukas. Sandali lang. Okay. Mang Pio! Mr. Javier, bilang tagapagmala ng pamilya Gonzales, naghatid ako ng regalo. Para po ito ni Sir at ni Ma'am, isang pasasalamat. Ma'am Pio, pasok po kayo. Ang pasasalamat ay naibigay na. Umalis na po ako. Tinatawag akong Mr. Javier. Narinig niyo ba?
Si Mang Pio. Tinawag akong Mr. Javier. Anak. Tatay. Buong buhay natayo ko. Ngayon lang nakaayos. Tatay, wag po kayong mag-alala. Tiwala lang po. Magiging karalan ko po kayo. Boss Marilu, punta na po kayo sa ospital. Hindi na kailangan. Magmaneho. Boss Marilu, para masakit ang ulo niyo. Okay lang ako. Medyo pagod lang. May problema sa aming partner. Ang proyekto na to ay mahalaga sa Europa. Bagong enerhiya, hindi pwedeng may mali. Boss Marilu, may problema! Diretsuhin mo. May Banita Holdings. Nagrereklamo sa pandaraya ng datos. Sa pagbukas ng pamilihan, bumagsak ang stock, 30%. German Financial Authority nagutos na imbestigahan. Ang meeting kay Mr. Klaus na-cancel na. Paano nangyari to? Boss Marilu, ito ay maganda. Maganda? Oh, di ba? Ang pandaraya sa datos na nagrereklamo ay napakatalino. Bago bumagsak, 5 minuto, may mahigit 3 bilyong euro na order. Napanood ko sa balita, Huntsman Holdings ang kanilang mga patent rights sa isang buwan mag-expire. Sa tingin ko, gusto nilang bago mag-expire, ibenta ng mahal. Ang ibig mong sabihin, ang pagbagsak na to ay malamang. Nilang sinadya? Tama. Ang layunin nila ay gumawa ng kaguluhan. Para kami nagmamadaling pumasok sa Europa, bilhin ang mga stock. Sa huli, akala natin naka-discount tayo. Sa totoo, nahulog na tayo sa kanilang merger trap. Imbestigahan ng Huntsman sa 3 buwan. Lahat ng public data at private info. Lalo na tungkol sa short positions at patents. Kailangan ko ang resulta. Tama nga siya. Mark? Ilan pa ang talino mong itinatago? Madam Season, biro lang po. Driver lang po ako. Ipahayag ko, mula ngayon, si Mark Javier ay Chief Business Consultant. Mag-attend siya sa lahat ng A-level strategic meetings. Pinagtawanan ako. Roberto. Mark. Walang makakatakas. Walang tatalo sa akin! Hello? Mang Toti? May gusto akong malaking negosyo. Ayop! Prince! Ang pera para sa iyo. Ang perang ito para sa gamot ng tatay mo. Magpakamatay ka! Anong gagawin nyo? Si Sir Roberto ang tatay ko! Sumobra ka, Christian. Nanalo ka na, hinusgahan mo pang anak ni Mang Toti. Nilabag mo pang batas dito. Sa araw na ito, kahit sino pa dumating, wala kang maliligtas. Guys, paano punitin? Roberto, ang anak mo. Pinagsabihan ko na. Magbigay daan! Kuya Mark! Tulong, Kuya Mark! Walang modo ang binata. Hihingi ko ang tawad. Uli na, sinabi ko na, kayo dalawa,
walang makakatakas. Subukan mo. Itigil nyo! Dito sa akin, pwede manalo ng laban, pero lumabag sa patakaran, hindi pwedeng. Gwardiya, sirahin ang 2 binti at 1 braso. Itapon sila palabas. Wait lang, Mang Toti, sa batas ng mundo, ako na ang magdaro sa mga tauhan mo. Manalo ako. Ang nangyari ngayon, walang utang na loob. Matalo ako. Kami dalawa ay nasa kapangyarihan mo. Okay. Kuya Mark, maging gata Kuya Mark. Panalo ka. Umalis na kayo. Bakit mo sila Pinakawalan? Hindi sila makakatakas. Warning! Maghintay ka tira ni Mang Toti. Ikaw ang pinaka-priority. Umupo ng maayos. Simula ng laro. Kuya Mark, huwag akong patayin! Walang mangyayari sa iyo. Umalis na. Isang patayong paghahanda. Kuya Mark! Magbabangga tayo! Magbabangga tayo! Kuya Mark! Kuya, tumakas sila! Sa sitwasyong yon, nakatakas pa? Hindi mo ba sinabing walang pagkakamali? Anong gagawin natin ngayon? Wala kang dapat ikabahala. Amelia Gonzalez, hindi ko kayo titigilan. Mark! Kuya Mark! Kuya Mark! Buhay pa tayo! Kuya Mark! Matapos ang pagkawala ni Mang Lino, takot kong muling magkakaroon ng digmaan sa bagong bayan. Ang resuming ito, parang puting papel. Ang pagiging malinis, ang pinakamalaking hadlang mo. Hello? Sir Roberto, umaksyon na si Mang Toti. Ang aming AI data, center project kahapon, sinukat kami ng mga hindi kilalang tao. Ang direktang pinsala ay lampas 400 million. Nag-intervene ba ang pulisya? Oo. Ngunit ginawa niya ng maninis. Walang direkta ebidensya. At saka, may sinabi pa siya na simula pa na dito. Nilalabag mo ang pamilya ko. Pinagnanakaw ang negosyo ko. Toti, ikaw ang nagpilit sa akin. Hello? Papuntahin mo si Mark? Ang pintong ito sa wakas, binuksan para sa akin. Umupo. Sa bagong bayan, ayaw kong makita pa siya. Walang limitasyon. Ako ang mananagot.
Parang hindi ito misyon, kundi isang panata. Isang panata na kailangan kong marumihan ang kamay para makapasok sa looban ni Roberto. Kung tumanggi ako, ang lahat ng tiwala na nabuo dati ay mawawala bigla. At pagkatapos, matatanggal ako. Ngunit tanggapin ito ay nangangahulugang magkakaroon ako ng di matatanggal na dumi. Magiging kamatayan ni Roberto. Mga matalik na kaibigan na ding sumpa at sakit. Alam ko na ang solusyon. Magtiwala po kayo. Sa loob ng linggo, bibigyan ko po kayo ng sulit na resulta. Naghihintay ako ng resulta. Umalis na po si Ginoong Roberto. Sumunod sa kanya. Huwag maging abala. Isulat ang lahat ng kanyang nakausap at lahat ng kanyang pinuntahan. Itala lahat. Opo. Kuya Segundo, bakit may pera na yon para magsa? Nagkayaman ako! Bidili ni Mang Toti ang aking jar. Sa usapin sinaunang bronze, sa laro ng ito, walang tatalo kay Toti. Noong araw, siya ay kilala sa aming kalye bilang basurero. Maglaro na sinaunang bronze? Ikaw talagang naghahanap ng kamatayan. Kuya Mark, parang kinakabahan pa rin ako. Sabi mo, meron ka ng paraan para sirain si Mang Toti. Mapagkakatiwalaan ba? Tiwala lang. Isipin mo, ang nagsimula sa karahasan at madilim na negosyo, bakit mahilig mo ulit ta? Ang koleksyon na ito, madaling labagin ng batas. Hindi ito makatuwiran. Oh, kaya sa likod niya, merong itinatagong network ng kita. Kamakailan nagkakakusay ng kilalang auction houses worldwide. Nakita ko kamakailan may mga suspetsosong pera mula sa mga shell company. Sa huli, lahat ay napupunta sa account ni Mang Toti. Kaya kailangan lang natin hanapin Kodiak, siya Ajit Ron si Joe to kuri panahon ng just piru de uray ekibasyon huwag to mayroon patuto to bameryon tekasyon na ibonasyon adilating na gabataguigu tekasyon may ibonasyon ang kagabay adilating na gabasaguidu banaw na ina yorasyon sa igabutay ngumani sa bundok adila teguran ng batong marlan sa temre ng batong marlan sa igabutay ngumani sa bundok adila parala akaberato sa bundok adila kung painumami lagi sa dora palaping kasa de gobyerno atong berin sa state mada toto yamana de nawala ilatutupan na gobyerno mada deto asap teked mada ato yamana de nawala. Nahanap na! Kuya Mark ang tapang niya, iligan na ipinagbibili ang kayamanan ng bansa. Ang protektor niya, siguradong napakalakas. Hindi pwede. Ibigay na lang sa tatay ko. Sigurado may paraan siya. Natatakot lang ako na masaktan ka. Gusto ni Sir ang resulta. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Mahanap kong pinakamatalim at hindi masisira na espada para sirahin siya. Ang kilalang na gosyenti sa bagong bayan, Mang Toti, ang koleksyon ng kanyang club. Isang bronze artifact parang kasing kayamanang ninakaw sa isang lumang kaso. Coincidence lang ba? Imbestigahan. Ang mga nagbebenta ng kayamanan, huwag palampasin. Tama! Imbestigahan! Parusahan! Sa wakas, tapos na. Mark, Javier, walang duda. Ikaw ang pinili ko. Matalino ka nga. Luwala kang kontrol. Nakita mo na ang galing niya. Hindi niya ginamit ang kahit sino
Sa pamilya Gonzales. Ang dating kaibigan mo ay napatapon ng Malines sa Bagong Bayan. Hindi ko inakala ito. Naisip ko, maaring aksidente o isang insidente o kahit naggulo sa ilalim. Ang hindi ko inakala, nagagawin ni Mark ang ganitong paraan. Parang talaga, isang magandang kutsilyo. Kuya, ikaw ang aking Diyos! Kuya Mark, ikaw ang aking crush. Akin! 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 Hindi lang ito kakayahan, kundi pag-unawa sa tao, paglaro sa batas, at nakakatakot na talino sa pagdala ng malaking pangyayari. Ang talim ng kutsilyong ito. Hindi ba talaga masasaktan ang may hawak nito? Tatay, nanay, desisyon ko na. Hindi ko na gustong alalin ang equestrian at flower arrangement. Gusto kong matuto magmaneho kay Kuya Mike. Senyorita, gusto mo ba akong patayin? Walang kwenta! May lisensya ka na! Para saan pa? Ngunit, ang gusto kong hindi pang karaniwang pagmaneho. Gusto kong mag-aral sa Kuya Mark, mag-race car. Hindi pwede! Umupo at kumain! Ako. Suporta ako. Suporta ako. Tatay, palaging ikaw ang nasusunod. Kayo ni nanay, pinipilit niya siyang aralin ang gusto niyo. Pero nakalimutan niyo kung ano ang gusto niya. Kuya. Si Kuya Mark magmaneho. Mali. Si Kuya Mark mahusay sa lahat. Ilagay niyo si Clarice sa kanya. Mas mabuti pa kaysa sa 100 eksperto sa labas. Clarice, kahit tayo mula pagkabata ay hindi magkasundo. Pero ngayon, nasa likod kita. Itong ginawa mo ngayon ang pinakamabuting desisyon. Mag-aral ka mabuti kay Kuya Mark. Dahil ang matututunan mo, hindi lang magmaneho, kundi paano makitungo sa tao. Tapos na po. Salamat, Kuya. Si Christian ang nagsabi niyan. Marahil, ito ang pagkakataon para ituro sa kanila ang tamang landas. Okay, pumapayag ako. Ngunit, hindi ito aral magmaneho, ito ay praktika na edukasyon. Opo. Lou, sumasama ka rin sa kalokohan? Hindi ito kalokohan. Tiwala ako sa kakayahan ni Mark. Mula bukas, Consultant Javier, ikaw ang magtuturo kay Clarice sa ligtas na pagmamaneho at pagsusuri ng panganib. Opo, Madam Sison. Wow! Nakita mo ng report card. Christian, bilang tagapagmana ng Gonzales Group, kailangan mong turuan. Madam Sison, ang turuan ng tagapagmana ay lampas sa kakayahan ng isang driver o consultant. Turuan sila ay magastos. Walang limit ang card na to. Gamitin mo lang. Huwag magtipid para sa Gonzales. Bukod pa, kung kailangan mo, ano mga resources? Diretso ka sa akin. Senyorita, ang iyong problema ngayon ay nagpabagal ka. Isipin ang malayong hinaharap. Huwag laging tumitingin sa harap na sasakyan. Kalimutan ang utak negosyante. Ngunit ang likod na kurba mabilis. Takot ako. Tingnan mo sunod-sunod na kurba. Araw ba ito isang komplikadong industriya? Lagi mong tinitingnan ang unang kurba. Maguguluhan ka sa likod. Ngunit kung nagplano ka, ang tatlong kurba na daan, isakripisyo ang pinakamainam para sa buong bilis. Tinatawag itong strategic sacrifice.
Utak negosyante ay kulang sa pangkalahatang pananaw. Hindi maunawaan ang biglaang pagbaba ng pamilyahan, strategic sacrifice. Isakripisyo ang pansamantalang pakinabang. Para sa pangmatagalang kalamangan, Wow, Kuya Mark! Ikaw talaga ang aking Diyos na negosyo! Paano ko malalaman ang ligtas na distansya? Panatilihin ang distansya. Dahil hindi mo malalaman kailan biglang magbabreak ang harap, tinatawag itong risk control. Ituring natin ang harap na sasakyan bilang iyong supplier. Ngunit isang araw, ang supplier mo biglang magkukulang. Ang ligtas na distansya ay iyong proteksyon. Senyorita, nasaan ang iyong proteksyon? Ay, Kuya Mark, alam ko, pangako. Sa susunod, hindi na ako magkakamali. Kuya Mark, alam ko na rin. Tandaan, katulad ng negosyo, palaging kailangan may risk control. Risk control, opportunity cost, multitasking. Ang mga technical na kaalaman sa negosyo. Kahit ang sikat na professor ng Orton Business School, kailangan ng 3 klase, maraming PPT slides, at komplikadong matematika para ituro ito. Bakit kay Mark Javier napakadaling maintindihan? Parang kailangan ng pagbabago. Ma, Pa, gusto kong i-report ang trabaho ko nitong linggo. Sure. Tatay, Nanay, gusto kong i-report ang trabaho ko noong linggo. Okay. Tungkol sa aking charity fund, tinanggihan ko nung linggo ang 500k na investment deal. Dahil? Ang hinihingi nila sobrang mataas ang kita at maikli ang panahon. Ang pamunahing dahilan ay patuloy nilang pinipilit kaming magdesisyon. Paano mo nalaman na hindi ito magandang proyekto? Sinunod ko ang itinuro ni Kuya Mark. Gumawa ako ng simple risk hedge. Anong nangyari? Tapos siningan ko sila ng third party, proof of escrow, at ginawa ko background check, biglang nawala sila. Pinatunayan, nang itinuro ni Kuya Mark ay tama. Kung ang proyekto parang di totoo, malamang nga di totoo. Dapat lagi nating para sa pinakamasama, maganda ng sapat na distansya para huminto. Ang aking anak ay napakagaling. Magaling magturo si Kuya Mark. Parang ang pagtuturo sa pamilyang ito na mahilig magutos ay epektibo. Sir, nandito na si Mr. Javier. Magaling ang ginawa mo. Buong buhay ko sa Gonzales. Una ko lang ngayon, marining si Sir magpuri. Ngunit, Consultant Javier, ang iyong pangunahing trabaho, huwag mong kalimutan. Traffic ticket, credit card debt, at pati may isa pang dahil nasira. Antique vase ng hotel at ang malaking danyos. Ang mga gulo kahit pinagsama, hindi maliit na halaga. Ngunit para sa Gonzales, kakaunti lang ito. Mr. Gonzales, ano ang may tutulong ko? Ikaw ang kanilang tagapagturo. Hindi ko gusto ng aking mga anak sa labas may kahit anong hindi magandang record. Bigyan ka ng 1 buwan para linisin ang mga utang na ito, isa-isa. Opo, ang pera hindi problema. Ngunit huwag mong hayala kung makita ang legal na gulo. At saka, ang Palala Gonzales, hindi dapat lumitaw sa along demand letter. Linisin utang ng mga binata. Araw pinapataas. Pero si Roberto ay ibinalik ako sa labas ng pamilya. Binalik ako sa dating posisyon bilang driver. Isang babala o isang paalala.
O may iba pang kahulugan? Kuya Mark! Kuya Mark, narinig ko, pinapagawan ako ni tatay sa mga mali namin dati. Madali lang yan. Pera lang naman yan. May pera ako. Totalin mo lang. Transfer ko na lang. Madaling ayusin. Hindi malalaman ni tatay to. Pinapagawali sir, isa-isa, bilangin ko mismo. Kaya ang gusto niya ay hindi resulta, kundi proseso. Ang bill na ito ay galing sa Hotel Ritz sa Paris. Umabot sa 300,000 euro at utang na 2 taon. Ano sa tingin nyo ang pinaka-importante para sa hotel? Pera, siyempre! Mali. Para sa ganitong klaseng hotel, ang utang na 2 taon na napakanaki. Hindi nito sinisira ang kita nila, kundi ang kanilang patakaran at reputasyon. Ngunit kung ngayon, natin basta-basta ipapadala ang pera, hulaan nyo, ang CFO ng hotel, anong iisipin niya? Sa tingin niya, ang pamilya Gonzales talagang mayaman. Ngunit talaga ring walang disiplina. Gagawin niyang isang biro, ipapaliwanag sa lahat ng VIP clients niya. Kuya Mark, ano ngayon ang gagawin natin? Alalahanin, sa paglutas ng problema, ang pinakamalaga ay hindi paghingi ng tawad, kundi tumayo sa mas mataas na lugar. Gawin itong isang walang haladang bagay. Paano? Hello, ako si Mark Javier. Pati-connect ako kay Asia Pacific President ng Hotel Ritz. Sabihin na tagapagmanaan ng Gonzales Group nais mag-usap tungkol sa malalim na pakikipagtulungan. Salamat. Naiintindihan ko na, magdominante gamit ang pakikipagtulungan. Sa ganitong paraan, ang utang na mababa ay magiging pagdominante. Ang galing mo, Kuya Mark! Ang aming grupo ay naghahanap para sa lahat ng executives sa buong mundo na maaring makipagtulungan na piling hotel brand. Boss Marilu, ito ay isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 100 milyong euro. Pakibigay po ang kontrata sa aming hotel. Inaasahan namin ang pakikipagtulungan sa Gonzales. Gino Presidente paumanin po, sa aming panloob na proseso sa pag-aayos ng trabaho, natuklasan namin na sa pagkakamali ng aming tauhan ang hindi na isumiting na bayad. Sa abala na dulot nito, lubos kaming humihingi ng paumanhin. Oh, grabe. Miss Ison, Mr. Javier, ito ay isang malaking pagkakamali lamang. Para sa katulad din yung mahalagang bisita, hindi maaaring may problema. Pag-uwi ko, sisiguraduhin kong accounting team. Ang gastos na ito, sana ay aming hotel ang mabayad. Ito rin na lang na para sa tagumpay ng aming pakikipagtulungan. Pwede pala gawin to? Ang galing ni Kuya Mark. Kuya Mark, parang niloko mo lang sila. Hindi ito panloko. Tinatawag itong paggamit ng impormasyon. Tandaan, sa negosasyon, kung sino ang may kailangan ng kausap, siya ang may kontrol. Naiintindihan niyo ba? Opo.
Pwede mo na akong bitawan? Aling Marilu, tawag niyo po ako. Oo. Maganda ang ginawa mo nitong mga araw. Si Christian at Clarice, marami nang natutunan. Ang bahay mo ngayon? Maliit lang. Ang mansion na ito ay gantimpala ko sa'yo. Nakapunta na si tatay. Alam niya ang lugar. Sabi ni tatay, ang mansyon na ito ay pribadong ari ni madam. Binigay niya sa akin ang mansyon na ito. Nangangahulugan ba ito na naging tiwala niya nga ako? Salamat, Madam Sison. Walang pating na hindi dugo ang gusto. Hindi ka rin magiging eksepsyon. Para sa pagkuha ng kumpanya, nireview ko na at binago na. Ikaw ang magdadala kay Mark na magpatakbo. May problema ang modilong ito. Mukhang walang butas, pero may lihim na butas. Kung mapansin ng may balak na tao, agad nitong magagawa. Sa pamamagitan ng pamilihan sa labas, lahat ng stock. 3 araw lang, masira ang Gonzales at ipahulog sa impyerno. Alam ko. Sadyang ginawa mo? Nilalaro mo ang damdamin! Gusto ko lang tingnan ang tao, makayanan ba ang pagsubok? Roberto, ang kasakiman mo ay mapapatay ang Gonzales! Clarice, ito ang gagamitin para sa iyong pag-aaral. Basahin mo ito. Kuya Mark, tulong? Kuya Mark, tulong naman. Binigay ni tatay. Anong dokumento to? Maraming Ingles. May mga technical na salita pa hindi ko maintindihan. I-translate ko para sa'yo. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait. Matandang fox. Ulit na naman. Hindi naman kaarawan ng dalawa. Kaya ito ay Go Gonzales. Alam ko namang ang mataas mong tingin. Paano mo makikita ang iba? Warning, kita na boy, ito na nakakaragan ba? Warning, pagod ng tipiyan siya. Warning, nandang ka na nila. Kuda rin kita kanila. Warning, tatika man nila. Katulad na kinigora. Tika na bumalis ka ng siya nila. Opportunity series siya. Kuda rin naglalala. Citizen direct ngora. Position siya position top server deck. Consider na range officer position. Bay karut ka 2.5 million. Nag-reservation nila. Pwede ka sa di ba lala. Tire mo na daw. Buri ka ng 2.5 million. Nag-reservation sa dejo silang. Warning, di ba na buri zero. Warning, tatasyon doon na tamatsa. Tatasyon doon na kawat sa numero la kamen negosyo. Negosyo ng ano, cord sikula. Nabipo na tir ka na. Cord vanis ng wayek teto. Mahal bagasyon tena. Obligation barang di ko nuwan ring nakan. 2.35 billion? Dollars pa? Kung may pera ako, di ba ako makakapamuhay ng gusto ko? Magtatayo ako ng aking negosyo imperyo. Pwede ko ring dalhin ang aking mga magulang at pagandahin ang kanilang buhay at kalusugan. Kalayaan ay nasa aking kamay. Sa nangyari, pasensya na. Tsaka, salamat.
Alam kong masamang tao ako noon at nilalait kita. Ngunit kanina, ikaw ay tunay na lalaki. Mula ngayon, ikaw ang aking kuya. Tunay na kuya. Kuya Mark, ikaw ang aking Diyos. Kuya Mark, ikaw ang aking crush. Akin siya! Akin siya! Akin siya! Okay. Suko na ako. Bagaman nakakakit ang pera, ang pagtaksil ay hindi ko magagawa. Ang kasakiman ay ugat ng kasamaan. Kasakiman. Hindi. Ito pagkakataon, kundi isang bitag. Palibasa, hindi ito pagkakataon, kundi isang bitag. Isang bitag na ginamitan ng 23 bilyong piso bilang pakakit. Ang sinusubok ay ang tao. Sinabi ko na, ang lalaki nagtatag ng bilyon-bilyong negosyo mula sa wala. Paano magagawa ang ganitong kamaliang bagay? Buti na lang, hindi ako nalinlang ng matandang lobo. Since you really want to see my answer, I won't fail you. Ang susunod na laro, ako ang magdidikta. Madam Season, magandang umaga. Meron akong plano para bilhin ang Hanover Europe at dublihin ang kita. Interesado po ba kayo? Kahapon gabi, habang tinutulungan ko si Miss Clarice sa kanyang lesson, nahanap ko ang plano sa pagbili. Pinag-aralan ko ito at napansin merong kakaibang katangian. Ang modelong ito mukhang perpekto, pero sa loob may itinatagong napakatalinong pagkakamali. Ang pagkakamali ay hindi pagkakamali, kundi isang imbitasyon para sa lahat na nakaintindi ng sulat na ito, na mag-short sell sa Gonzales na imbitasyon. Tama nga, alam niya. Ang proyekto na ito, huwag mo nang asikasuhin. Madam Season, sa tingin ko may paraan akong tulungan kayo. Sinabi ko na, ang proyekto na ito, huwag mo nang asikasuhin. Para sa ikabubuti mo. Lou, para sa driver na to, nilabag mo pa ako. Bilang driver ng Gonzales, may responsibilidad ako na siguraduhin na ang malaking sasakyan ng Gonzales ay ligtas na tumatakbo. Nagpapakita ng katapatan. Medyo kakaiba. Parang minamaliit ko. Ang driver na ito. Madam Season, dahil imbitasyon ito, bakit hindi nating ipasa at ipamigay sa tunay nating kaaway? Halimbawa, si Enrico Lim ng pamilya Lim, nagalit sa atin si Ginoong Enrico Lim. Perpekto ang plano. Bilang malulutas, ang internal na problema na merger, kundi pati na rin kalaban ng pamilya Lim, ipapahamak. Sa tingin niyo? Para sa reverse hand plan, gaano ka sigurado? Sigurado. Ikaw ang bahala. Ako? Ikaw mismo. Simula ang reverse hand plan. Una, ilusot sa bitag. Ako ay mag-aayos na may butas na plano.
Gawing mukhang isang biyayang di dapat palampasin. Sa pamamagitan ng tirahan ng spy ng pamilya Lim, ipapadala ang lihim na impormasyon. 10 ng umaga bukas, pag-login ng spy sa email ng kumpanya, dahil sa system bug, makakakuha siya ng access sa 1 minuto. Mapapansin niya ang di dapat niyang makita na kamatayan. Background check. Putang ina. 3 taon akong spy para sa pamilya Lim. Nahuli pa rin ako. Di dapat labanan ng Gonzales. Takbo. Kailangan tumakbo na. Hindi pwede. Ang punto ng Lim, wala pa sa akin. Kung magsuko ako, siguradong itatapon lang ako. Bago kumilos ang Gonzales, kailangan kong ibigay isang malaking tagumpay para makuha ang proteksyon ng Lim. Bago kumilos ang Gonzales, kailangan kong magbigay ng malaking tagumpay para makuha ang proteksyon ng Lim. Boss Dennis, kalahating oras sa rooftop room, may meeting tungkol sa overseas merger. Update meeting. Overseas merger? Alam mo, ito ang pinakamalaking proyekto ng Gonzales ngayong taon. Kung makakuha ko ng impormasyon, di lahat ng problema ay malulutas. Pinagpala ako ng Diyos. Okay, got it. Panalo na ako. Na? Huli? Na? Yang Master Enrico, nakuha ko na! Ikalawang hakbang. Ilabas ang ahas. Nahanap ng butas. Boss Enrico, ginamit namin ang Monte Carlo simulation. 10,000 data runs. Parehong resulta. Baka ito ay isang bitad? Ang core parameter model ay may nakamamatay na struktura na butas. Maaari itong magdulot sa loob ng 1 buwan. Mahigit 3 bilyong piso na kakulangan sa pondo. Ang bitag ay may malinaw na pangakit. Ngunit ang butas na ito ay nakatago sa libu-libong parameter sa loob ng komplikadong funksyon. Parang nangyari ito nung ginagawa nila ang model dahil sa inevitableng pagkakamali. Roberto! Sa wakas! Narito ka na! Boss Enrico, simulan na! 1 beses lang ito mangyari. Boss Enrico, simulan na! Simulan na! Huwag madali. Kailangan pang i-verify. Mang Ernesto, ikaw ang kaibigan ng aking ama. Gusto ko lang itanong, sa Gonzales Group, yung overseas energy acquisition, kumusta na? Enrico, ang apetito ng pamilya Gonzales ay napakalaki. Ngayon, ang kanilang pundo ay putol na. Sa katunayan, nag-apply na sila sa aming bangko ng mataas na panganib na utang. Sincerely, sa aking palagay, hindi maganda ang Hanover acquisition. May aking mapagkakatiwala ang impormasyon ang Hanover Enterprises ay sangkot sa pekeng transaksyon. Okay. Salamat, Mang Ernesto. Salamat sa paalala. Masaya akong makipagtulungan. Yang Master Enrico, nabuksan na ang pintuan ng impyerno. Ipabatid sa lahat. Ilipat ang lahat ng magagamit na pondo. Kontak lahat ng offshore funds. Walang alinlangan. Short sell Gonzales! Short sell Gonzales! Short sell Gonzales! Roberto, gusto kong makita mo ang iyong imperyo unti-unti masira sa aking kamay. Ang laban sa pananalapi ay labis na matindi. Bagaman na ipasok na ang pamilya Lim sa putik ng laban sa pananalapi, ngunit nagastos din nito ang lahat ng lakas. Madam Sison, nasa bahay na po tayo.
Okay. Ikaw din, pagod na pagod. Magpahinga ka na. Natita po din siya na pananailanan ni Neri Ufison. Alisin o kadalya tres na nadudulog ng fatit ng ulo at totabulagda. Bagtulang ng gawaing sa buhay, lutuhin ng isang taka na makapagpapahinga ng tanyang tatawan at isip. Anong lasa ito? ₱22 nang nakalipas. Hindi pa ako Mrs. Gonzales. Bagong graduate lang. Mag-isa sa bagong bayan. Isang simpleng babae. Nung panahong yun, palagi nag-overtime sa baba ng opisina sa maliit na karinderya, kumakain ng tulad nito. Ang lomi na yon, sa panahong pinakamahirap, pinakamalungkot, ang tanging aliw. Nang maglaon, nag-asawa ako kay Roberto at naging reyna ng negosyo. Kinain ko na lahat ng masasarap, pero hindi ko na mahanap ang lasang ito. Paano mo nalaman gawin ang lumi na ito? Dati, ang tatay ko, dinadala ko sa karinderan yun. Pinasi ko sa alaala kong lasa. Ang tadanan ay isang mahiwagang ikot. Noong araw, ang kanyang ama sa buong buhay niyang pinangalagaan ang Gonzales. Ngayon, ang kanyang anak sa isang lomi pinagaling ang aking kalungkutan. Pagod na kaluluwa. Mark, salamat. Sakto. May kailangan kang asikasuhin. Ho, Ginong Roberto. Magpahinga ka na. Mukhang sa susunod, palaging ipapagawa ni Javi ang iyong hapunan. Ang reyna ng negosyo parang isang master chess player. Sa simpleng salita, ang sandaling init ng puso ay ibinalik niya sa kanyang malamig na laro. Huling hakbang ng reverse hunt plan. Isara ang pinto at hulihin. Nang ilagay ng pamilya Lim ang lahat ng kanilang pondo, saka natin sila atakihin. Konsultang Javier, ang utang ng Lim Holdings nasa maximum na. Okay, naiintindihan ko. Madam Season, oras na para hulihin. Okay, let's go. Pakiatras po, salamat. Atras, atras. Salamat, atras po. Atras, atras. Ngayon lang magsisimula ang paghuli. Maligayang pagdating sa press conference ng Gonzales. Ngayon, ipapahayag ng Gonzales ang isang malaking hakbang na magbabago ng mundo ng new energy. Mahusay siyang sandata. Ngunit hindi ko alam kung magagamit ko siya magpakailanman. Gonzales Group ay opisyal lang natapos ang pagkuha ng pangalawa sa pagkuha ng Cook Energy Corp. Ano? Hindi Hanover, kundi Cook. Roberto Gonzales, walang hiya kang lolo. Magaling kang magpanggap.
Boss, na margin call tayo. Ang lahat ng ipinuhunan, wala nang natira. Anong... Di ba sabi mo, ito ang isang golden opportunity? Di ba sabi mo sigurado natin masira ang Gonzales? Boss Enrico. Bakit? Sabi mo sa akin, bakit? Roberto Gonzales! Mark Javier! Hindi ko kayo mapapatawad! Lola? Simula bata ka pa, ako ang napalaki. Sa huli, natalo ka pa sa isang driver. Isang kahihiyan. Sa pamilya Lim. Lola, sumugal ako ngayon at nagpabaya. Ngunit Lola, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para maitama ang aking pagkakamali. Wala na. Sa huling auction, napansin ko si Mark Javier ay hindi ordinaryo. Hindi ordinaryo si Mark. Siya ay isang leader. Si Sir Roberto ay mapagbintang. Hindi niya matitiis ang isang batang matalino. Lola, ano po ang ibig niya sabihin? Ngayon ay lumalabas. Si Roberto ay mag-aalala o paalipin siya o tanggalin siya. Kung ganon, pwede nating gamitin ang galit ni Roberto. Para tanggalin siya. Ikaw ang dapat mamatay. Si Mark ay matalino. Siguro ay alam na niya. Si Roberto ay mapagbintang. Anak, gawin mo ang isang bagay para sa akin. Opo. Hello? Kuya Mark, bilisan mo! May nangyari kay Kuya! Saan kayo ngayon? Surpresa! Kuya Mark, paano? Surprised? Unexpected? Pare ko diwang ang tagumpay ng pamilya Lim. Ako at si Kuya ang naghanda nito para sa'yo. Halika na! Kuya Mark, matagal ko nang ayaw si Young Master Enrico. Sa pagkakataong ito, pinahiya mo siya sa tingin ko, ang posisyon niya bilang tagapagmana ay mapapahamak na. Sino ba si Kuya Mark? Senyorita, wag ganyan. Bitawan mo muna ako. Ilagay mo. Kuya Mark, wag ganyan. Pwede ba? Kuya Mark! May alak, may babae! Ngayon, mag-enjoy ka, mag-enjoy ka! Walang uwi hanggang lasing! Lasingin! Uminom ka! Uminom pa! Walang uwi hanggang lasing! Uminom! Umalis ka! Wag mo akong galawin! Grabe. Sa wakas, nakauwi na ang dalawa. Nauwi na kayo. Tatay. Hatay. Asikasin sila ni Mang Pio. Halika, maglaro tayo ng chess. Grabe, mag-chess sa gabi. Anong trip niya ngayon? Opo, Ginong Roberto, kung mag-chess, sumama ako. Malinis na ang board. Laro tayo ng maayos.
Sa pagkuha ng itong piyon, mula ngayon, hindi na ako maninipis na piyon, kundi ako na ang kalaban ng reyna ng negosyo sa pantay na laban. Ang hinihintay ko ay itong sandali. Narinig ko na ang sakit ng baywang ng iyong ama ay gumaling na. Nabalitaan ko na ang sakit ng baywang ng iyong ama ay gumaling na. Sa sandaling ito ang itim na piyon ay paalala na sa kanya kahit kailan ay dapat maging tapat dahil sa kanyang kamay ang aking kahinaan. Salamat po, sir. Ang kalusugan ng aking ama ay mas lumakas na. Maganda. Ang pasasalamat na gabi, ikaw ang bahala. Opo, sir. Mang Pio, may kailangan ka? Mr. Javier, Madam ay naghihintay sa silid hangin. Opo. Madam, si Mr. Javier po. Umupo. Si Roberto, mas kilala ko siya. Sa kanyang paningin, lahat ng bagay ay masusukat sa halaga at panganib. Ang iyong pagganap ay nagpakita na ang iyong gamit ay mas mahalaga kaysa inaasahan. Gagamitin kanya, pero mas magiging mainat sa iyo. Mark, umalis ka na sa pamilya Gonzales. Ang barkong ito ng Gonzales mukhang maganda, pero mga batong panganib ay maaring lamunin kayong lahat. Nagawa mo na ang lahat para sa kanila. Walang utang na loob. Hindi ko gustong makita na ikaw ang susunod na biktima. Aling Mary Lou. Bibigyan kita ng pera. Isang halaga na hindi mo mauubos habang buhay. Bibigyan din kita at ang iyong magulang ng pagkakakilanlan at negosyo sa ibang bansa. Umalis ka na. Mas malayo, mas mabuti. Sa sandaling ito, nakita ko ang kabutihan ng reyna ng negosyo at ang tunay na pag-aalaga ng isang babae sa kanyang alaga. Sa sistema ng Gonzales, ang bawat malaking gastos ay sinusubaybayan ni Roberto. Ang card na ito, walang pangalan, walang limitasyon. Sa buong mundo, sa mga pinakamataas na pribadong bangko, pwede itong i-cash out. Kailangan mo ng tao, kailangan mo ng resources. Gamitin mo ang card na ito. Ang bill ay sa aking pribadong account. Hindi ito pera, isang card, kundi si Mary Lou ang nagbigay sa akin ng pag-asa sa panganib na laro. Aling Marilu, salamat po sa inyong kabutihan. Ngunit hindi pa po ako aalis. Bakit? Di pa nakadaw. Pilan Driver, di pa tapos ang aking misyon. Hatid kayo at pamilya sa patutunguhan ng ligtas. Malaking pinsala ang natamo ng pamilya Lim. Sa uli, tiyak na maghahasik ng gulo sa pamilya Gonzales. Okay. Mula ngayon, sa pribado usapan, huwag mo na akong tawaging Aling Mary Lou. Oh, Tita Lou. Ang inaasahan ay dumating na... Aba, sino kaya to? Si Young Master Enrico pala. Mr. Javier, si Po, this way. Mag-usap na lang. Wala na to. Okay. Pinatawag kita ngayon para pag-usapan ang isang malaking negosyo na siguradong kikita. Pinatawag kita ngayon para pag-usapan ang isang malaking negosyo na siguradong kikita. Ako interesado? Magaling, direkta. Gusto ko yan. ₱5 bilyon. Sumama sa amin.
Young Master Enrico, mabait ka talaga. Si Roberto, alam mo siya mas mabuti. Habang ikaw ay malakas, mas kinakatakutan ka niya. Sumama ka sa amin, palayasin ang pamilya Gonzales at ang paghihigpit nito. Anong masama doon? Gusto mo akong talikuran sila? Binibigyan kita ng pag-asa. Sumama ka sa akin. Perang kapangyarihan magdobel. Hindi ka magiging driver. Sumama ka sa Lim Holdings bilang pangalawa. Paano? Totoo nga. Young Master Enrico, ang iyong alok ay talagang nakakaakit. Mr. Javier, nagsikap pa dito. Hindi ba ito ang gusto mo? Sumama ka sa akin. Perang babae, kapangyarihan. Kung gusto mo, ibibigay ng pamilya Lim. Magaling. 5 bilyon lang para bilhin ako. Young Master Enrico, parang maliit ang budget mo. Mr. Javier, 5 bilyon ito. So what? So what? Bilang driver ng Gonzales, kumakain sa kanila, tutulong sa kanila. Paulitikan mo ako? Walang katapatan! Ang tatay ko ay nagsilbi sa buong buhay niya. Pinagpatuloy ko ang kanyang trabaho at ipagtanulo sila. Walang utang na loob. Malaki ang utang na loob ko kay Tita Lo. Magtaksil sa Gonzales. Walang awa! Si Christian at Clarice, tinatawag akong kuya. Sasama ako sa pamilya Lim. Walang katarungan! 5 bilyon lang para bilhin ang aking katapatan utang na loob, malasakit, katarungan? Yang Master Enrico, parang sobrang mapang-api ka. Mark Javier, huwag kang mamagmataas! May tapang? Labangan tayo. Hello? Lola? Kung walang kakayahan, ibigay mo na lang ang posisyon mo. Lola, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Lola! Kung ayaw niyo mabuhay ako, tulungan nating mamatay! Patayin mo ang 2 tao para sa akin. Kuya Mark, sa wakas nakauwi ka na. Kuya Mark, ang kanang mata ko'y kinilig buong araw. Hindi ba pinahirapan ka ni tatay? Buti naman, gabing-gabi na natutulog dito. Para lang hintayin ako. Naman! May ilaw na buhay, may naghihintay ang tao. Palaging napapaindak sa di sinasadyang init. Nang sandali. Sige na, nandito na ako. Matulog na kayo. Opo, Kuya Mark, ikaw din matulog na. Sa victory party bukas, marami kang gagawin. Matulog ka na rin, Kuya Mark. Binatang Christian, Senyorita Clarice, protektahan ko kayo. Binabati ka, Boss Roberto.
Magbibigay ng talumpati si Sir. Warning, warning. Nasa matinding panganib. May problema. Palitan ng thermal scan. Bilisan! Opo. Bakit asul? Bakit asul? Masasabi lang ang temperatura at tibok ng puso nila ay hindi normal. Parang yelo ang lamig. Hindi ito normal para sa isang waiter na katulad nila. Mang Pio, palakihin ang larawan. Ting! Nandito ang target na maanalisa. Delikado, sistema ng buhay ekstreto. Nandito ang target na maanalisa. Unlock support skill. Unlock relief. Alpha, ang target ay gumagalaw. Handa ang armas. Oh no! May hitman! Si Ginong Roberto ang target! Kung ipapahayan natin ngayon, magkakaroon lang ng kaguluhan. Ano ang gagawin natin? Ang kabuluhan ay proteksyon ng hitman. Pwede silang umatake o tumakas sa gulo. May problema ba? Ano ang problema? Mang Pio, ako ang iligtas. Si Sir Isarang Mansyon. Maximum security. Bago ako bumalik, walang papasok o lalabas. Opo, Mr. Javier. Mark! Javier! May daan patungong langit, hindi mo tinahak. Walang pinto sa impyerno, dumating ka pa. Galing ako sa impyerno. Para kunin kayo, patay kayo. Anong halimaw to? Hindi, ito. Tapos na agad? Hardin ng Tadsibol. Ginoong Roberto, hando po ito ni Lona Felisa Lim. Pinadala niyo mismo dito. Sabi niya, para lang may pag-asa ang pamilya Lim. Ano ang opinion mo? Simula na ako'y magpatuloy, sinabi sa akin ni tatay, ang aking misyon ay hawakan ng maigpit ang manibela at laging sumunod sa inyo.
Ang relo na ito, binili ko nung unang kita pa sa buhay. Sumama sa akin ng 30 taon. Nagpapakita ito ng pinakamataas na kapangyarihan ng angkan ng Gonzales. Binibigay ko sa iyo ngayon mula ngayon, hindi ka na driver, hindi na family consultant, kundi ang aking tagapagtaguyod. Totoo na. Alam ko. Mula ngayon, ako, isang walang pangalan, ay tuluyang nakapasok sa sentro ng kapangyarihan ng imperyong ito. Kuya Mark! Kuya Mark! Kuya Mark, alam kong ikaw ang pinakamahusay. Clarice, bakit lagi mong kinukuha ang linya ko? Minabati kita, Mark. Naging tunay na tagapang-alaga. Salamat, Tita Lou. Binabati kita, Mr. Javier, si Sir at Ma'am. Naganda ng sariling opisina para sa iyo. Hatid ko na po kayo. Salamat, Ma'am Pio.